Alright mga kababayan, ito na po yung continuation ng ating reaction video sa pagbisita nga po ni Congressman Joel Chua dito po sa Manila City Hall upang kausapin po itong si Mayor Isko Moreno Domagoso, no. At ayon nga po dito sa isang post ni Congressman Joel Chua ay ipinost niya po at ibinahagi niya na isinantabi niya muna, no. Minarapat na isantabi muna yung mga hindi nila pagkakaunawaan para nga po dito daw sa kapakanan ng Batang Maynila. Which is good mga kababayan. So talagang dapat hindi tayo madadamay sa kung ano mga personal o politika nilang hindi pagkakaunawaan, no. Dahil ang pinag-uusapan po dito is yung kapakanan po ng ating syudad, which is yung Manila, at also yung kani-kanilang mga nasasakupan, lalo na sa mga congressman mga kababayan na hindi naging kapartido ni Mayor Isko nung nakaraang alala, no. At alam naman po natin na talagang napakamainit ng naging tagpo ng mga nakaraang buwan, no, lalo na nung eleksyon, kanya-kanyang batuhan po ng mga putik at talagang kung ikaw ay normal na mamamayan lang ay talagang parang hindi mo masikmura yung mga ibabato sa iyo, no, na mga paratang, mga bintang. So parang kung ako yung lalagay dito sa kanilang posisyon, parang masakit nga talaga yung makarinig ng mga ganitong mga bagay, lalo na kung wala naman talagang katotohanan at ito ay ginagamit lamang para ikaw ay sirain. So ngayon mga kababayan, napansin ko dito nga po sa naging post ni Mayor Isko, marami po at hati ang naging opinion, lalo na sa comment section, na maraming natutuwa, no, dahil sa pagpapakumbaba nitong si Congressman Joel Chua, ang kanyang personal na paglapit sa ating alkalde upang magkaroon ng sincero na pag-uusap, no, patungkol po sa kanilang mga proyekto sa kanilang mga distrito, na tiyak naman na susuportahan po ni Mayor Isko basta ito po ay talagang kapakanan at walang natatapakang batas, no, lalo na kung sumusunod naman ito sa proseso, ay talagang 100% ay susuportahan po yan ni Mayor Isko at hindi niya po yan bibitinin. So hati po yung reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa comment section. Meron ditong mga nagsasabi na masaya po sila, no, dahil po natutuwa sila na nagkaisa na po yung dating magkalaban para po sa kaputihan o para po sa kapakanan ng mamamayan dito po sa lungsod ng Maynila. At sa kabilang banda, nandito naman po yung ibang mga komento na huwag magtitiwala, no, dito po sa ginagawa ni Congressman Joel Chua dahil mahirap po magtiwala, no. At para sa akin, no, mga kababayan, matalino po at sapat po ang kaalaman ni Mayor Isko upang humarap sa mga ganitong pagkakataon. At nagtitiwala ako sa kanya na kaya niya at alam niya kung ano yung dapat niyang gawin bilang isang alkalde, bilang isang leader, na kung ano yung tama ay ayun po yung mananaig. So, wag na lang natin iba si Mayor Isko, no, dito po sa kanyang personal na pakikipag-usap kay Congressman Joel Chua, kasi kung ang intention naman po talaga mga kababayan ay para po sa mamamayan, doon po tayo, no. At dapat po nga talaga ito yung ating hinahangaan kay Mayor Isko, na kaya niyang iset aside yung kulay ng politika, no, sa personal na interest, kaya niyang i-separate yan para po sa kapakanan talaga ng lungsod, no. So kung anong ikabubuti ay talagang kanyang gagawin para sa mamamayan niya. So I don't care kung sila po ay magkalaban sa politika, as long as pinapakita po nila yung pagmamahal at tunay na malasakit sa mamamayan dito sa lungsod ng Maynila, ay go po tayo doon, no. Suportahan po natin sila, pero wag natin kalimutang bantayan at tignan natin yung kanilang mga sinasabi sa kanilang ginagawa. So panoorin natin to mga kababayan. Ito yung naging mga maiinit na tagpo ni Congressman Joel Chua at ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Bakit masyado siyang selective? Unang-una, wala kasi yata sigurong mailagay sa vlog content niya eh. 'Di ba? Gustong magpabida-bida, pero more than that, yung pagiging hindi namin magkakampi nung nakaraang eleksyon. Kung ako ba kakampi niya, tingin mo ba mangyayari yan? Kung meron man pong mga kinakailangan na i-comply, ito po dapat, ang tinatahulan niya ay ang DPWH at hindi po kami. Ito may masabi lang, daldal lang ng daldal to. Tapos na po ang palabas. Akala po yata niya hanggang ngayon nasa pelikula pa rin po siya. Unang-una dapat malaman po muna ninyo kung ano po itong proyekto na tinatayo po dito. Ito po ay isang community center. Ang laman po nito, dito po, meron po tayong dialysis center, meron po tayong
espasyo para sa mga senior citizen at meron po tayong nilagay dito na halfway house. Hindi ko po alam na kung bakit ngayon ay sinasabi niya na illegal ito dahil alam naman po niya na kami naman po ng mga congressman, ang trabaho po namin ay mag-request lamang ng mga proyekto ng ganito. At kung meron man pong mga kinakailangan na i-comply, ito po dapat ang tinatahulan niya ay ang DPWH at hindi po kami. Dahil wala na po sa kamay namin yung unang-una, hindi ko nga po kilala kung sino ang kontraktor niyan. Pangalawa, wala naman po tayong kinalaman sa bidding dyan. So dapat po, kung meron man po siyang kinakausap o kung kanino sila nakikipag-coordinate, dapat po yan sa DPWH. Ang nakikita ko po dito, PR stunt, di ba? Tapos na po ang eleksyon. Dapat mag-move on na po tayo. Ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, tingnan natin kung may masampula. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestiga na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Diba? Inamin na nila Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Now, I'm calling the attention and you tell him this. Lumabas siya ngayon. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Totoo. The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He's a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Alright mga kababayan, so ayan po yung pinaka-highlight ng naging palitan po ng maaanghang na salita between Congressman Joel Chua at Mayor Isko Moreno Domagoso. No? So yung napakinggan natin to mga kababayan, grabe ng mga nakaraang linggo talaga ay pasabog talaga ito sa social media, no? At talagang pinagpiestahan po ito ng mga netizen at hati nga po ang mga naging opinion dyan dahil alam naman natin na marami ding supporters itong si Congressman Joel Chua, lalo na yung kanyang mga kaalyado, and also dito naman kay Mayor Isko na napakarami pong nagmamahal, no? So talagang mainit po yung naging balitaktakan maging yung kanilang mga supporters sa social media. So ngayon nga mga kababayan ay nabalitaan natin na may nasampulan na nga po na contractor si Mayor Isko, which is kinasuhan po talaga niya. At isang patunay lamang mga kababayan na seryoso po ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa kanilang ginagawang trabaho. Kasi marami tayong nababasang komento sa mga nakaraang naging reaction video natin tungkol dun sa mga nagiging live ni Mayor Isko na daldal nga ng daldal si Mayor Isko, puna ng puna, pero walang nakakasuhan. So this time around mga kababayan ay napatunayan ni Mayor Isko na kaya, na posible na talagang may makakasuhan at wag susubukin pa na kalabanin ang pamahalaang lungsod Maynila, lalo na sa watch ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Talagang may kalalagyan talaga ang mga hindi sumusunod sa batas. So no one is above the law mga kababayan, kahit ikaw ay congressman pa, ikaw ay mayor, senador, o kahit ikaw ay vice presidente, presidente. No one is above the law mga kababayan. No? Dapat talaga sumusunod tayo sa batas para pagdating ng panahon ay wala tayong kakaharaping aberya. No? At kung ang proyekto naman mga kababayan ay talagang maganda para sa taong bayan, gawin na natin na tama, idaan natin sa tamang proseso upang hindi na maabala pa. Kasi sayang sayang yung pondo, sayang yung perang igagastos natin kagaya
dito sa Barangay Hall na nagkakahalaga po ng 19 million, no, na talagang nasayang at napagiba lang ng wala sa lugar, no, dahil ito ay tinayo sa mismong bangketa at nakakasagabal pa dun sa eskwelahan dahil wala na po silang proper ventilation doon dahil nga naharangan na din po ng gusali. So 4 na palapag to. Sayang, maganda pa naman sana. Maganda yung layunin pero mali yung lugar, mali yung proseso ng pagpapagawa. So yun yung dapat maintindihan ng taong bayan na hindi porket ito ay magiging kapaki-pakinabang sa mamamayan, kahit lumabag ka na sa batas ay okay na. So hindi gano'n, no? So gawin natin na idaan natin sa tama, kagaya po ng mga ordinaryong tao na gusto magpatayo ng kanilang mga tahanan, mga gusali o business na dumadaan sa tamang proseso, no. Walang palakasan, walang above the law na hindi porket congressman ka nga ay anytime kahit saan mo gusto kahit mali ay pwede mong gawin. So ayun lang mga kababayan, ito yung aking analyzation and opinion dito sa ating napanood at mga nabalitaan ng mga nakaraan, no. So kayo, comment down below mga kababayan kung ano yung opinion ninyo patungkol dito sa kanilang personal na pag-uusap ni Mayor Isko kahapon, no. Ano yung inyong sa tingin kung ano pa ang kanilang pinag-usapan. So maraming salamat mga kababayan at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating update. God bless po sa inyong lahat.